Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay August 2, 2024, Biyernes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 26, verses 1 to 9. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joachim na anak ni Osias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman, at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Unang Biyernes ng buwan ng Agosto. Sa araw na ito ay masalimuot ang kwento ng buhay ni Jeremias bilang isang propeta. Talagang kapag nag-utos ang Panginoon, kapag tumawag ang Panginoon ay talagang may kaakibat talaga ito na iba yung bang karanasan dahil talagang hindi madali na maging propeta at magpahayag ng mensahe ng Panginoon sa mga tao dahil pwedeng sabihan ka ng nababaliw ka o kaya naman ay masamain nila ang iyong sinasabi at inaakong hindi totoo o aakusahan kang sinungaling sa pagpapahayag. Katulad ng naranasan ni Jeremias na matapos niyang ipahayag ang mensahe ng Panginoon na gugunawin ng templo, siya po ay dinakip at tangkang o ninais na patayin dahil hindi nila matanggap ang ipinahayag na ito ni Jeremias na hindi naman galing sa kanya kundi galing sa Panginoon. Muli, paalala, ang Mesiyas o ang propeta ay tagapaghatid lamang, tagapagpahayag lamang ng mensahe ng Panginoon. Nawa sa halimbawang ito makita natin yung realidad po na hindi madali na magpahayag ng katotohanan, lalong-lalo na yung katotohanan tungkol sa mga mensahe ng Panginoon. Na magpasa hanggang ngayon, siyempre nagtatawag pa rin ang Panginoon ng mga magiging propeta sa kasalukuyan, yung magsasabi at hindi matatakot magpahayag ng katotohanan. Ako po bilang pari, bilang tagapagpahayag din ng mensahe ng Diyos. Unang-una ay lagi kong pinapaalalahanan aking sarili sa pamamagitan ng pagninilay na ano ba itong aking sasabihin? Ito ba ay sarili ko pang ipinaglalaban, sarili kong bendeta o ito ba ay galing pa rin sa Diyos? Na laging dapat ay mula sa salita ng Diyos. Ay minsan hindi ko po talaga mapigilan paalalahanan ang mga tao sa pamamagitan ng pagdiriwang ng misa, lalo na po sa
humiliya na magising tayo sa katotohanan, no, sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga kamalian na umiiral sa panahong ito, dahil ito din ang magpapabagsak sa atin, ito din ang maglulugmok sa atin sa kahirapan, sa kaguluhan, no? Kapag walang nagsalita tungkol sa pagnanakaw, walang nagsalita tungkol sa pang-aabuso, o kaya magpapaalala, no, ng tamang pamumuhay, hindi nga malayo na ang bansa natin ay talagang masira at tuluyan ng malugmok sa kahirapan. At syempre, mas maraming tao ang maghihirap, mas maraming tao magugutom, maraming pamilya ang tuluyang mawawasak. Kaya nawa, no, katulad ni Jeremias, taglayin din nawa natin, no, yung katapangan na sumunod sa Panginoon, huwag matakot na magsalita tungkol sa katotohanan, lalong-lalo na huwag matakot harapin yung mga taong hindi tumatanggap sa ating mga sinasabing katotohanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.